na litanya ni Chis Escudero. Mga kababayan, mga boss chief sir. Puro umuulan ho ng Martin Romualdez dito kay Quezon. Oh. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba. Uy! Bakit naman ganyan yung boses ni Chis? O game, banat! Ginoong Pangulo, meron po tayong kasabihan sa wikang Pilipino. Aha. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo palagi pabalik sa'yo. Sa mga nakarang Tama. Oo nga, oh. Tatlo nakaturo sa iyo. Bakit ganyan? Parang duwende. Ewan ko dito sa mga nag-edit, ewan ko dito sa Team MR. Ba't ganyan yung boses? O, tuloy. linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Tila pilit na ginagawang panakipbutas, ika nga at fall guy, at diversyon ang mga senador. Sandali, kasi doon sa mga senador naman, merong mga resibo di ba? Yung kay Chis, yung mga insertion, meron 142. Ano sabi ni Senator Ping Lacson? Meron siyang dokumento. Yung kay Joel Villanueva naman, bukod sa sinabi ni Bryce Hernandez, meron pang mga text messages. Sabi nga ni Brother Eddie, nagkakamali ka bata. Yun, may banta doon habang ano yata yun no? Mas yata nila yun misa yata nagkakamali ka bata. sabi kay Bryce Hernandez tsaka kay Terry Redon. Malayo sa Kamara at sa mga tunay na may sala. Kamara. Ako, naniniwala ako mga kababayan, yung sinasabi ni Chis Escudero, meron talaga na mga congressman din ang sangkot dito. Meron din ho talagang mga congressman ang sangkot dito sa mga ghost project. Kasi sila yung talagang mangunguna doon sa mga distrito ho Di ba? Kumbaga, ano na lang kung sagasa. Yung pinaliwanag po nila na sagasa, hindi ipapaalam doon sa congressman na meron silang inilagay na pondo doon sa kanyang lugar tapos hindi pinaalam lahat, etc. kung sagasa. Pero kung lahat sagasa yan, ang dami hong congressman. Tingin ko, naniniwala ho ako mga bossing, merong mga congressman din talaga na sangkot dito. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantayin sa kanila, mema banggit lang na senador, habang mahirap naman. Sandali mahirap naman ho yung mema lang yung mema banggit na senador. Sabi ko nga ho sa inyo, yan, nabanggit, Chis Escudero, tapos merong mga ganitong insertion na nakikita. Joel Villanueva, hindi naman pwedeng magsalita lang, ganito, ganyan. Tapos may mga makita picture, litrato, mga conversation, mga text message. Ganon din ho kay yung isa, Jinggoy Estrada. Meron din pong nakaakibat na ganon din ho na mga picture, text message. Yung Beng Ramos nga nasasabit din. tatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Simple ang patunay dito. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa Kamara? Sino na po ba ang mga congressman na napangalanan, mga boss? Bukod kay Saldico, si Saldico at si Martin Romualdez, meron pa po ba? Si Marikina, si Marcelino Teodoro, nabanggit yun. Si Aljo, nabanggit yun. Arjo Atayde, nabanggit yun. Si Arjo. Meron pa mga ibang congressman di ba? Bakit ganyan ang boses ni Quezon? Parang papanaw na, sabi ni Erlinda. Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Mas kinaklaro naman kung inyong papakinggan
na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. Kaya nga ho, mga kababayan, madami nagsasabi, no? Grabe, ayan, ang gulo-gulo na ng ating bansa. Grabe, ayan, hindi ba pwedeng magkaisa na lang? Ako, mga kababayan, sa akin ho talaga, natutuwa ako dito sa gulo na ito. Natutuwa ako dito sa gulo na ito. Bakit to, mga bossing? Yung sila-sila mismo naglalaglagan. Kasi ho, ang problema ng ating bayan, corruption ho naman talaga. Bulto-bultong pera yung mga nawawala po. Bulto-bultong pera na dapat sa mga proyekto magiging maayos yung ating bansa kung nagagawa yung mga proyekto na yon. Ngayon, bakit masaya si Mark Ramos, nagkakagulo sila? Kasi ho, ito yata yung solusyon para unti-unti silang maglaglagan lahat. Ano po, ilaglag nitong mga senador na ito, yung mga congressman na matatakaw sa pera. Ilaglag ng mga congressman itong mga senador na matatakaw sa pera. O kahit na ang Pangulo kung gumagawa ng kalokohan, kahit na sino. Di ba? Sino panalo doon? Nako, ayan, nagkalaglagan na. Ubos yung mga magnanakaw sa gobyerno, mapalitan ng bagong mga maaayos. At yung mga maaayos na yun, panigurado ko, may takot na gumawa ng ganyan. Baka ito po yung solusyon, mga bossing, sa ating bayan. Maglaglagan yung mga sila-sila, diba? Mag-exposean silang lahat. No? Matira, matibay. Matira kung sino lang yung malinis. Bakit nga ba? Ewan. Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman. Umaasa sila na maiibsan ang galit ng tao sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak. Mas gugustuhin ko na nag-aaway-away kayong lahat, tapos naglalaglagan kayo. Kaysa naman tahimik po, no? O sige, tahimik tayong lahat. O mga senador, wag nating aawayin, mga congressman. Kasi yung mga congressman, babalikan tayo ng mga ganyan-ganyan. Tahimik silang lahat, tapos bilyon-bilyon po ang nawawala. Trilyon-trilyon ang nawawala sa Pilipinas. Kawawa naman po ang Pilipinas noon. Di ba? Na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa. Pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Yung Martin Romualdez. Tama yung panukala mo, Sir Mark. Sabi ni Ma'am Erlinda Romanes. Yun, sigaw ng taong bayan. Actually, iilan lang naman sila dyan eh. At yan, ang sinigaw nila dyan, mga kababayan, Martin Romualdez magnanakaw, dahil na din po yun sa sinasabi ng mga ibang mga kalaban ni Romualdez na ganito, ganyan, sabit, ganito, ganyan, tapos wala naman din pong ganong ebidensya. Ay, kung bumalik, sorry. Napindot ko. Tuloy. Pero kumbaga ho, mga kababayan, kakaunti lang. Hindi yung ganong kadami talaga na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Happy si Sara na ituro si Martin. Yun. Mahaba pa ho yan. Puro Martin. Ano po, mga kababayan? Kaya lang, ang sinasabi ko nga ho dito, hindi po uubra sa mamamayang Pilipino yung nasabi yung pangalan ni Martin Romualdez, ganito, ganyan. Nabanggit yung pangalan ni Martin Romualdez, ganito, ganyan. Tapos walang ebidensya. Siguro, mga bossing chief amo, sir, no? Dahil nababanggit na naman din ng pangalan ng Martin Romualdez, siguro, si Martin, paimbestiga na din, no? So,
Ay, kaso mga kababayan, ano naman po ang naririnig natin kay Martin Romualdez? Ang sinasabi niya, open by cam, open ako doon sa mga ganyan. Kung mananatili siya sa pagiging House Speaker, open din siya doon sa mga sa mga hagilapan, doon sa pagbubukas ng salin. Open din sa lahat no? Pero kayo ho, mga kababayan, paano nga naman iimbestigahan si Martin Romualdez kung wala silang maipakitang ebidensya? Kung puro salita lang ho, 'di ba? Mahirap pong mag-imbestiga ng puro salita, mga bossing. Tapos ang sinasabi pa ng tao is, open ako sa lahat. Pati salin ko, kalkalin ninyo. Oh. Anyway, mga boss chief mo, sir, ako'y magpapaalam na po. Maraming salamat sa inyong lahat sa pag-stay dito sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share dito po, mga bossing, sa ating channel. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.